Hello guys, Sabado ngayon. Nag-decide ako na pagkatapos ko nga magkasakit ng halos isang linggo, nag-decide ako na wag munang pumasok do sa part-time ko. Kasi napagod din yung katawan ko. Kasi kahit may sakit ako, pumapasok din ako dun sa isa kong trabaho. Kaya, so okay lang din naman kasi Saturday ngayon kasama ko yung mga bata. Tapos Monday, walang pasok kasi Martin Luther King. Then, pagkagising namin, naglinis ng kwarto, nag-decide na mag-vacuum. Tapos, kasi nga sabi nila, umpisahan mo yung umaga mo na maglinis ng hinigaan, tiklopin ng hinigaan. So, ayan, napalinis ng kaunti. Okay naman ngayon, kami lang ng mga bata dito kasi si nanay, tsaka yung si Jimmy ay may pasok. Pangit din pumasok ngayon kasi nga malamig, tapos mamayang gabi yata below zero ang temperature, so napakapangit lumabas. Ayan ang bata, suot niya yung brief ng daddy niya na SpongeBob. Ewan ko ba, pinag-iyakan niya yan. Hindi ko kumasya sa kanya, so ewan ko kung anong ginawa niya para lang niya masuot yun. Tapos ayan nga, mahaba yung buhok niya, tamad magsuklay. Lalaki po yung anak ko na yan ha, pero long hair lang. Tamad magsuklay, tamad mag-ipit. So ayan, lagi pang nagwawala kapag susuklayan ng buhok. Pero ayaw pa kasing pagupitan kasi nga okay lang naman daw yung ganon. Tapos bumaba na kami, nagsaing ako kasi maya maya tanghalian na, mag-prepare ng lunch ni Jimmy mamaya pagka uwi na kasi kakain lang yun pagkatapos niya sa isang trabaho, tapos lilipat na naman siya dun sa nursing home. Nag-decide ako na maghanap ng kung anong lulutuin sa ref. Hindi na nga sana ako magluluto, pero sabi ko sige na nga, baka masira yung mga gulay na pinamili namin nung nakaraan. So ngayon, ang lunch namin is patola na may sardinas, tsaka nilagyan ko ng kaunting sotanghon. Masarap yun, yung mga bata kumakain din nun. Pero nag-decide ako na ang ilahok na sardinas is yung hindi maanghang tsaka maanghang. Akala ko hindi kakainin ni JD, pero kinain pa rin niya. No choice siya, yan lang ang pagkain namin. So, kinain pa rin niya, matagal nga lang siyang natapos. Inutay-utay niya ng kain yung gulay at kanin. Yan, ginayat-gayat ko na yung patola. Minsan lang kami makatikim ng mga ganyang gulay kapag merong paninda dun sa Asian store. Tapos, ang susunod ko naman nagagayatin is ayan, bawang, tsaka sibuyas. Ay nako, sa sibuyas mapapaiyak ka na naman. Totoo ba yon yung kasabihan na sabi kapag umiyak ka daw, kapag nagagayat ng sibuyas, papaiyakin ka daw ng biyanan mo. Ano yun? Annabel Rama lang. Char. Pero, oo nga. Pero, sabi nila kapag binasa mo yung sibuyas, kasi nag-absorb yata. Pag nag-absorb ng water, something like that. Ewan ko, basta yun. Pero, kahit binasa ko siya, nakakaiyak pa din. Tapos, ayan yung sotanghon, napakarami. So, kukuha lang sana ako ng kaunti. Ay, ang hirap palang bunutin nung sotanghon na yun. So, ayun. Pero, kumuha lang ako ng kaunti nga. Tapos, binalik ko na rin doon. Nirap ko na lang siya kasi nasira yung plastic original plastic niya. Nagisa na nga ako ng bawang, sibuyas. No, napakabango kahit yan pa lang yung ginigisa mo. Napakabango na. Hinintay-hintay ko lang na medyo mag-brown. Ayan yung sardinas, ligaw. Tapos, ayan lang sana yung ilalagay ko kasi nga, hindi ko sana hahaluan ng pula kasi maanghang, pero hinaluan ko na din. Tapos, sinunod ko na nga yung patola. Kasi kung ilalagay ko muna yung sardinas, baka madurog yung sardinas, yung isda. So, ginisa ko muna yung patola, tapos parang pinatong ko na lang dun yung sardinas pagkatapos. Then, tinakpan ko, pinakulo at nilagay ko yung sotanghon. Tapos pinakulo ko ulit. May bata dun sa gilid. Suot-suot pa rin niya yung brief ng tatay niya.
Kasi meron siyang SpongeBob na brief, nasa labahan. Ewan ko ba, SpongeBob tsaka Planets. Ayan, gustong gusto niya. Kahit madumi na ayaw pa rin niyang hubarin. Yan. Hinalo-halo ko lang. Tapos ayan nga, nag-decide na ako na ilagay ko na yung pulang sardinas. Masarap yung gulay na yan. Kinain ng mga bata. Yan yung lunch nila. Akala ko hindi nila kakainin kasi nga maanghang. Pero no choice kasi yan lang yung pagkain namin. So, kung ano yung pagkain namin, yan lang din yung kakainin nila. Magugutom sila. Kasi kapag hindi mo tuturuan yan, mga yan, lalaki yan na kagaya ko. Lumaki ako dati na prito, puro prito lang. Ayan, nilagay ko na. Binabad ko muna ng kaunti sa tubig yung sotanghon. Tapos, inilagay ko na dyan. Hindi ko siya masyadong hinalo-halo kasi nga madurog yung sardinas. Yung aking tsaa, lumamig na. Hindi ko na naubos. Tapos, ayan, nagkonting linis-linis ng mga hugasin. Kasi nga, mga pinaglutuan. May dishwasher naman, pero puno pa yung dishwasher nung hindi ko pa naalis yung hinugasan kagabi. Pero itataob na lang naman yun. Malinis na. Ewan ko ba, basta paglalagay ng mga nahugasan na ayaw ko yun. Okay lang yung maghugas, pero yung ililigpit mo yung hinugasan. Yung 'di ba kasi 'di ba papatuyuin mo muna siya. Yun ang ayaw na ayaw ko, yung ibabalik ko doon sa cabinet. Kaya ayan, mano-mano la lang muna tayo ng hugas. Yan. Multitasking ang nanay, naghuhugas, nagluluto. Tapos nagsasaway nung maliit na yun doon sa dulo. Ewan ko. Gumagawa na naman yata siya ng milagro. Tumatain na naman siya. Kaya malapit na yan maluto. Iniintay ko na lang na pakuluan. Dinagdagan ko ng kaunting asin kasi medyo walang lasa pa. So, ayan na po ang ating patola, ginisang patola na may sardinas at sotanghon. Ayan, dyan nagtatapos ang ating umaga, pangyayari sa ating umaga at pananghalian. Next naman is hapunan mamaya. Ayan, i-slow mo natin. Ayan. Bye guys!